Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by, hindi ko mabasa nito. Basta ito ang caption. Attorney Jesus Falses sinabon ni Professor Tikia. Abogado ba ito o nilamon ng sistemang ngagba? Ito, sa isang live TV guesting, nandyan si Professor Tikia, nandyan yung abogadong Jesus Falses, nandun ang mga moderators. Nako, nagkasagutan sila. Yung nangyari kay Claire Castro, parang ganito rin. Pinag-usapan nila ang impeachment case ni VP Sara. Pakinggan natin ang balitaktakan ng dalawa. Answer, Attorney Falses. Tell me, how do you answer? She should answer sino si Mary Grace Piato. Default already. You don't need to say that you're ready to be president or take over anytime. It's conduct unbecoming. Kasi may context of destabilization. May context na merong mass rallies trying to call for the resignation of the president. And so parang ang dating, masyado siyang quote-unquote hindi ready. But attack. And it's not really a question of are you ready to be vice president It should be a question of are you competent, are you accountable, are you clean, are you prepared to face the music, especially yung impeachment, yung confidential funds, hindi pa naman niya nasasagot yung mga ganong questions. So, ready for the president or ready for accountability? If I may just correct, Yes. The impeachment, there was a ruling, you're a lawyer, there's an impeachment, there was a Supreme Court ruling on that, so hindi ko rin maintindihan, may isa na rin akong abogadong narinig na sinabi na deal with the issues of the impeachment. She dealt with it. In fact, she was willing to face the Senate. Unfortunately, the Senate ruled like that because of the Supreme Court. Pending yung appeal. Pending. So, once it is settled, di ba, then, kung gusto nyo mag-file ulit. That is the work of democracy. Yes. Well, I also have to clarify, number one, it doesn't mean na may Supreme Court decision that we cannot question that she has not answered the substance How can you of the answer, impeachment Attorney complaints. Falses? Tell me, how do you answer? She should answer sino si Mary Grace Piatos. That is national security. Bakit niya sinabi si Saldico pinaimbestiga niya? Confidential fund. Of course, that is national security because you wanted to know what kind of corruption there is in the She Senate. can share that she used her confidential funds. No, that is national security. She should answer. Read the joint Sino memorandum. Mary Grace Piatos? No. You know what mean na share niya si Saldico? I agree with what? Do you agree that it was proper for VP Sara to disclose that she used her confidential funds to investigate Saldico? Teka muna, hindi tayo Teka muna. You know, you cannot release all the information because it's national security. Ayun. Ako ang sasagot doon. Yung Mary Grace Piatos dahil ako nakagamit ng confidential funds. Ito kasing mga abogadong ito, wala silang experience. Ano ba, paano ang mechanics sa confidential funds? Gumagamit kami, ako yung aking unit, yung aking intelligence officer, gumagamit ng Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, hindi ang tunay na pangalan ang ilalagay sa resibo. Meron pa rin clearing documents ang mga intelligence or confidential funds na isasubmit pa rin namin. Kaya lang, pag ibinigay yon sa confidential agent, pipirma siya. Kaya lang, nakalagay ng pangalan niya, hindi yung tunay. Para nga, yun nga, Mary Grace Piatos. Ganyan talaga ang sistema sa pag-clear ng confidential funds. Itong mga taong ito na akala mo kung alam nila lahat, iba. Kaya nga confidential. Si dating COA Commissioner Roy Nagwanso, nagsalita na yan. COA Commissioner na yun. And then, tignan nyo, ang ginawa ng COA. Did they endorse the case to Ombudsman? No. Did they file a case against the Vice President? No. Ano ang observation nila sa Office of the Vice President for 3 straight years? The highest and modified opinion. Wala talaga.
mag-file na lang kayo ng panibagong kaso. Ganun lang yun. Accountability kunuhay. Ang presidente na sinusuportahan mo, ilang trillions in question. Tapos, si Pipi Sara ang inyong... ito nga, malala ko yung isang post niya. Sabi niya, even, ito, attorney policies na ito, even if BBM is guilty, I will not call for a Marcos resign. But I will call BP Sara to resign. Ganun. Ayaw nila talagang matanggal si PBBM sa pwesto. Okay lang. Kung ayaw niyang mag-resign, wala namang makakapilit na mag-resign ng presidente. Ang taong bayan na nananawagan lang. Tinatakot na nga sila Yung taong bayan na Marcos resign, pwede ko kayong ipakulong, sabi ni Ombudsman Rimulya. Sino pa? Si Secretary John Vic Rimulya, ganun din. Ang mga sumisigaw ng Marcos resign, pwede namin kayong imbestigahan. Ano pa? Si Secretary Gibo Teodoro, may statement din siya. Nabasa ko lang ito sa mga post. Anybody who is calling for the withdrawal of support of AFP-PNP, maaresto. Nasa demokrasya po tayo. Pabayaan nyo ang mga taong mag-sigaw-sigaw dyan, basta hanggang sigaw lang na ibuhos lang ang kanilang... Kasi ang kinakagalitan, yung corruption man. Mayroon bang corruption sa gobyerno? Yes or no? Pulse Asia Survey, anong sabi? Anong result? 97% of the respondents believe sa talamak na korupsyon sa gobyernong ito. Kaya karapatan ng taong bayan sumigaw laban sa korupsyon. So kung yung iba na hindi na makatis magsigaw ng resign dyan, that's part of their democratic rights, freedom of speech. Ako, pabayaan ko na lang yan. Binutuhan ko naman si BBM for 6 years, kaya kong magtiis hanggang 2028. Diyan lang siya kung ayaw niyang mag-resign. Kasi, by 2028, wala talagang makakatalo kay BP Sara. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatay itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gid siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan mo og yero. So mga dako na gid kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya So gisapaw-sapaw na untang yero. Apan di na gid makaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gid kayo. So mo na ni ang ilang kaimtang sa ilang pagpuyo. Karon o karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan ng itsura? 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa din yung panginabuhian? para lagi. Pag-umara. Mag-umara. Mag-uma. So walay kita gihapon. Wala. Naa na kay estudyante. Naa. So pila na kabuk ang imong anak di ay? 2. Duha na. So tanan na naga-eskwela. Kana pang isa. Ang isa pa ang eskwela. So dugay na gyud ang kwan. Kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Oh, mag-antos na gid mi. Wala naman gid mi kay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakaabot mo.
Nakabot po ang hinabang. Salamat gid kayo kay kung pag maglungag mo yan, di na gid mi ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Salamat gid kayo tabang sa sin. Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amoa. Salamat kayo. Kayo.